Yan, ito na pala, oh, Yamaha PG1, oh. Saan magkano yung ano nito, yung cash nito? Tingin mo sulit, oh. Grabe, ang solid, no? Classic na classic. Bagay na bagay yung color combination niya, no? Matte brown, tapos meron ding brown na upuan. Tapos, syempre, black. Para sa headlight nito ay meron siyang halogen bulb. Kahit classic looking yung motor na to, yung engine nito is FI na. Yo! What is up guys? In this vlog, sisilipin natin yung pinakabagong model ng Yamaha na PG1. Yan, ito yung tinatawag na Playful Gear. So, sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga naman naman, ay welcome back. Sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Baka naman. Let's go. Alright guys, dito tayo ngayon sa may Yamaha Tayuman. Address and contact number nila ilalagay ko rito kung gusto nyo kumuha ng mga ganitong klase ng motor. Para sa mga gusto mag-cash, skip nyo na itong part na to dahil sasabihin ko dito yung mga requirements para sa mga gustong mag-installment. Alright guys, kung isa kang empleyado at gusto nyo kumuha ng ganitong motor, kailangan lang nila dyan is 1 month latest payslip, 2 valid IDs, and 2x2 picture. Para naman sa mga nagbi-business, ang kailangan lang nila dyan is barangay business permit or business permit galing sa City Hall, 2 valid IDs, and 2x2 picture. Para sa mga nakakatanggap ng remittance mula sa kanilang mahal sa buhay sa ibang bansa, ang kailangan lang dyan is 3 latest na remittance tip, 2 valid IDs, and 2x2 pictures. Sa mga hindi nabanggit yun ng pagkakakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section para masagot natin isa-isa. Or kung hindi ko man masasagot isa-isa, pwede kayo mag-comment sa pinaka-latest na videos ko. So dapat naka-notification bell kayo, no, para masagot natin yung mga tanong nyo. Guys, nakakatuwa yung pinaka-itsura ng motor kasi ako mahilig ako personally sa mga classic looking na bike. Lalo, eto naglabas sila ng PG1. And by the way guys, no, bago natin simulan pala, ang ibig sabihin nitong PG1 is Playful Gear. Yan, so ayun yung sabi ng Yamaha, ewan ko lang, no, baka iba dyan, Paul George, di ba? Ang corny. Okay guys, itong isang to, classic pero pwede sa on-road and off-road yan. Trail bike, no? Pwedeng pangakayatan ng bundok. And speaking of bundok, guys, eto. Sa mga mahilig mag-travel, camping and hiking, at mahilig din mag-gold hunting, Please like and follow Lost in the Wild and Yob's Jewelry. floating brand ito pero nagpapalaro sila sa mga kagaya nyong campers. Ilang basta-basta ang premium nila rito dahil meron kayong legit na makukuha na 1 gram of 18K gold. Pwede ring legit na silver coins. All you need to do is follow this page. Watch this video sa screen. So the full mechanics. Hindi ka naman mahilig sa camping o malayo ka sa nasabing site, meron din silang parapol. Gagawin mo lang is bumili ng dalawang tees for 700 pesos, may 1 raffle entry ka na. Guys, actually ito yung tees nila. Maganda rin yung tela nila. Ito. Tignan nyo ako sa video na to pag hindi totoo. Note, para sa first 58 customers lang ang promo na to. Ibig sabihin, mas konti kayo, mas malaki ang chance na manalo. Good luck guys! Itong PG1 unang nirelease sa Thailand and Vietnam. Nakakatuwa kasi meron na rin dito sa harap natin sa Pilipinas. Ito guys, yung nakakatuwa dito sa PG1, yung gulong niya, no? Yung gulong natin is merong size na front and rear. Ibig sabihin harap likod, 9100 by 16. Tapos ang ginamit na gulong dito is IRC. Tube type pa to, no? So hindi siya tubeless. And yung wheels natin dito, syempre naka-spokes tayo. Tapos yung pinaka-rim natin, ito, kulay black, ang angas, ano. Pero syempre, iba-iba tayo ng taste, no? Pwedeng may magpalit niya ng chrome na silver. Depende sa taste niya, no? Pero yung stock is ito, black. Para sa braking system natin, sa harap is meron tayong single disc brake. Single part din to, no? Tapos sa likod is meron siyang drum brake. Para sa suspension naman natin, eto, naka-telescopic fork sa harap. Tapos sa likod is meron siyang dual shock absorber. Sa headlight natin is naka-halogen bulb tayo. Ibig sabihin mas maliwanag to comparing sa mga ordinary na bulb na meron sila Muse 40. At para naman sa turn signals natin, harap likod ay naka-bulb din na 10 watts. And para sa taillight natin, syempre naka-bulb din. Pero may additional visibility kasi may additional plate light siya tapos reflector. Para sa engine ng unit is meron itong 100.7cc, 4-stroke single overhead cam, single cylinder, 2 valves, air-cooled, electric fuel injected. So ML to, matipid sa gas. 4-speed semi-automatic transmission. Ito yung itsura ng handlebar niya guys. Ang tawag ng Yamaha dito is upright handlebar. And ang pinaka nagustuhan ko dito is meron na siyang passing light. Yan. Passing light. Ay mag-focus. Passing light. Tapos high and low beam. Turn signals and then busina. Sa kabila naman nandito yung ating kill switch. Tapos hazard. Uy, may hazard na rin. Nakakatuwa. Tapos electric starter. Guys, regarding sa starting system ng unit natin, naka-electric lang. Wala tayong manual kickstart.
Para sa meter panel natin, naka-analog pa tayo. Siyempre, andyan yung ating speedometer, andito yung odometer. Tapos yung engine gear, yan, 1, 2, 3, 4, since 4 speed tayo na semi-automatic. Sa kabila naman, nandito yung ating fuel indicator, tapos signal lights or hazard indicator, engine indicator, tapos dito sa pinakadulo naman is yung kanyang headlight indicator. Okay guys, comment ko lang kasi yung itsura niya is nakikita ko na parang may pagka XSR, no? At saka YTX na pinaghalo. Ito yung pinaka headlight niya. Tapos yung meter panel niya is parang yun nga, pang YTX. Pero may nakita akong design dito. Yung handcrafted na designs galing sa XSR parang ito rin yun, di ba? Pero yun yung pinaka design niya, no? Para sa akin lang naman, comment ko lang naman, no? Pero iba-iba tayo ng ano dyan, magiging komento pagdating dito. Para sa frame cover, andito yung ating emblem na Yamaha logo. Tapos matte brown. And yun nga guys, sabihin ko lang pala sa inyo. Itong unit na to is matte brown pa lang talaga ang available. So sooner or later sana magkaroon ng iba pang option. Pero as per Yamaha is isang kulay lang talaga muna. Muna, ibig sabihin, posibleng magkaroon ng addition color. Para sa itsura ng engine, ito yung pinaka-itsura niya. Ang engine ito is, sabi daw, is sight. Pero wala namang magiging problema doon kung sakaling nga sight yun kasi sobrang tipid sa gasolina ng sight. And speaking of tipid sa gasolina, guys, ang PG1 ay naglalaro sa 50 to 55 km per liter, no? Sobrang ano yun, sobrang tipid nun para sa gantong klase, no? Siyempre, nasa fuel na rin naman tayo. Ito. Yan. Ito yung fuel tank niya guys, akala ko nandito sa harap, nandito pala, no? Speaking of fuel tank, is meron itong 5.1 liters na fuel capacity, no? Mataas-taas na rin yun. And syempre, combo na rin yun kasi matipid sa gasolina yung motor. Tapos syempre, wala tayong pwedeng paglagyan dyan. Hindi mga kapote, hindi kasi dyan. Pero, meron siyang helmet hook dito. Kung sakali mag-iwan kayo ng helmet sa motor, pwede nyo i-hook dito. Tapos nandito na rin pala yung ating basic tool. Screwdriver. Saan magkano yung ano nito, yung cash nito? Cash price nito, 96,400 po. 96,400. Tapos magkano yung down nito? Ang down payment, 14,000. Monthly installment niya? Monthly installment is 4,406. Sa loob ng 3 years? 3 years po yan. Okay, nice. Tingin mo sulit to? Sulit na po ito. Dahil kasi bago nga lang naman ito ni Yamaha labas. Sigurado magugustuhan ng bawat customer. Lalo pag mga classic, no? Nakakatuwa rin pala yung itsura ng upuan, guys. Dark brown. So, nag-complement dun sa pinaka-itsura ng motor, which is bagay na bagay, pasok na pasok talaga sa classic taste, no? Panglasa ng classic. Tapos, eto, para sa pillion na seat, medyo alanganin lang ako kasi baka mamaya tumatama na yung legs ng pillion dito. So, sa mga OBR dyan, no, bibigyan nyo kami ng updates kung ano yung pakiramdam kapag nakaangkas sa PG1. Para sa brake pedal natin sa likod, ito yung itsura, guys, no? Yan, so, hindi ka pwede nakapaa rito kasi tusok-tusok eh, oh. So, huwag gagamitin ito na nakapaka. Front brake lang mangyayari sa'yo pag nakapaka. Tapos, ito yung rider footrest. Tapos, ito yung pillion footrest. Ito naman yung itsura ng muffler niya, guys. Diba? Bagay na bagay, ano? Okay, sa likod, ito yung pinaka-taillight niya. Yan. So, nakakatuwa yung pinaka-itsura ng taillight niya kasi classic lang talaga, bilog. Diba? So, ganyan lang naman yung classic, sobrang simple. Tapos, medyo makaluma yung dati. Tapos, nabanggit ko nga kanina, additional visibility sa gabi, plate light, and then reflector. Tapos, nandito yung plaka. Then, ginamit na quality or materials nung plastic nito matibay. Ayan, sturdy siya. Ayan, bumabalik eh. Is marirecommend ko itong motor na to sa mga sobrang hilig talaga ng classic. Tapos ngayon, currently naghahanap ng classic na motor. Ito yung isang pinakamagandang option para sa inyo. Kung on-road naman yung dadaanan nyo, wala rin magiging problema kasi design pa rin naman siya for on-road. Kaso nga lang for the price, tingin nyo reasonable ba yung price niya? Comment down below. Yun. Para sa seat height ng unit is meron itong 795mm. Nakakatuwa din sa motor is abot ng nagkaka-height na 5'5" tulad ko. And estimate nyo na lang guys kung ano yung height nyo. Ito yung basta ito yung itsura ng 5'5" na nakasakay sa motor. And nakakatuwa din guys kasi yung ground clearance niya is medyo mataas talaga. So pwede talaga siyang pang bundok. 190mm. Yun, that's it for this vlog guys. Maraming salamat sa mga nanonood and don't forget to click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo updated sa motorcycle news dito sa Pilipinas kagaya nito. Pwede kayo mag-comment guys kung anong motor yung gusto nyong makita sa susunod dito sa channel natin. That's it guys. Out. Peace.